halina't ating pag-usapan ang lihim na laboratory ni LBJ at ang pangyayari sa greatest shooter of all time na tiyak babago sa history ng liga. Dalawa lang yan sa mga bagay na tiyak kung hindi mo pa alam tungkol sa mga paborito mong NBA players. At kung interesado ka sa kwento, halina't ating simulan. Simulan natin kay Michael Jordan dahil tiyak ako na hindi mo pa alam na ang kapitbahay ni MJ ay si LaMelo Ball. Tama ang narinig mo. Ito ang 7,000 square foot luxury penthouse ni Jordan sa downtown Charlotte at napakalaki ng lugar na ito. Meron itong private elevator, automatic toilet, 25 feet na kisame, modernong ilaw mula sa Italy, isang kakaibang banyo na may 500 gallon tub na tumatagal ng 40 minutes upang mapuno. Tila nasa lugar na ito ang lahat. Ngunit noong 2020, ang lahat ng feature na ito ay naging sobra-sobra para kay Jordan. Kaya siya ay nagpasya na hatiin ang kanyang luxury condo sa dalawa, kung saan ibinenta ang kalahati nito kay LaMelo Ball sa halagang $3 million. Literal na parang magkasama ang dalawang ito sa isang kwarto. At sa panahon ngayon, hindi na rin nakakalabas si Jordan nang hindi nahaharas ng mga fans ni LaMelo. We finna see LaMelo Ball. Oh, that's Michael Jordan! Michael Jordan! Can I get a pic? Huh? Michael Jordan! Where LaMelo at? Michael! Let's go! Sa susunod na kwento, alamin natin ang misteryong pagkawala ng jersey ni MJ dahil noong Valentine's Day ng 1990, ang Bulls ay nasa Orlando upang harapin ang Magic at ilang sandali bago magsimula ang laban, bumalik si Jordan sa locker room upang magbihes. Ngunit nalaman niya na nawawala ang kanyang number 23 na jersey, kaya inikot niya ang buong locker room para hanapin ang bagay na ito at hinanap pa ito ng mga Magic security sa buong building. Ngunit hindi ito matagpuan, kaya pinilit si Jordan na magsuot ng kapalit na number 12 na jersey. At dahil dito, nagtaka ang mga tao kung ano nga ba ang nangyayari. Sa huli, ang mundo ay makakakuha ng ilang mga sagot dahil pagkatapos ng laro, ang Magic ay nagpasya na maglunsad ng isang pagsisiyasat at makalipas ang ilang araw ay natuklasan nila ang isang nakakagulat na bagay. Found out from security that one of their personnel had set up a plan to get the jersey, had actually gone through another locker room, climbed over the ceiling, came through a ceiling tile, grabbed the jersey, put it back in the ceiling, planning for, I guess, a few days later to come back and get it after thinking no one would figure it out. Lumalabas na ang isang security guard ng Magic ay umakyat sa kisame at ninakaw ang jersey ni Jordan. Siguro nakapusta yan sa Magic. Pag-usapan naman natin si LeBron dahil tiyak ako na hindi mo pa alam na si LBJ ay may sariling laboratory. Ito ang LeBron James Innovation Center, isang 84,000 square foot sports research facility at Nike headquarters. Ang lugar na ito ay parang isang higanting science experiment center. Itinatampok nito ang pinakamalaking motion captured system sa mundo na binubuo ng 400 cameras, 4 na environmental chamber at meron din itong 25 doctors at staff. At ang lahat ay may isang layunin. Ito ay ang dumiscover ng makabagong sportswear. Wala naman sigurong makabagong tao dyan, no? At hindi lang laboratory ang mayroon si The King dahil meron din itong magandang layunin dahil gumastos si LeBron ng daang-daang milyon para lang makapag-aral ang mga kabataan sa kolehiyo. Noong 2011, gustong bumawi ni LeBron sa lugar kung saan siya lumaki, ang Akron, Ohio. Kaya inilunsad niya ang programang I Promise kung saan siya at ang mga estudyante ng Akron ay nangako na palaging gagawin ang kanilang makakaya upang makapagtapos. The best thing I can give to my kids and my foundation is that I was you. I sat in those classrooms. I had those nights where I was like, why me? Why us? You know, there's no way we getting out of this situation. And to get to that point where I am today, it gives those kids a broader view. At ginagawa ng programa ni LeBron ang gawain ng Diyos
dahil hindi lamang niya tinuturuan ang libu-libong bata sa Akron at pinapanatili sila sa tamang landas, ngunit pinapag-aral din niya silang lahat sa kolehiyo ng libre. At sa kasalukuyan, gumastos si Lebron ng mahigit sa $100 million sa pag-educate sa mga kabataan. Grabe, isang bata mula Akron na tiyak akong pinagmamalaki ngayon ng kanyang sariling lungsod. Saludo kami sa'yo, LBJ. At alam naman natin na hindi lang si Lebron ang may mabuting hangarin, dahil alam kong pati ikaw. Kaya ilike mo na yung video. Nasa last part na tayo mga ka-hustlers. Share na din yan pag natapos. Sa huling kwento natin, paano kung sabihin ko sa'yo na muntikan nang i-trade noon ng Golden State Warriors si Stephen Curry. Sa unang bahagi ng kanyang karera, si Steph ay nagpakita ng maraming potensyal. Nanalo ng Rookie of the Month ng 3 beses at napasali rin ito sa Rookie First Team. At nanalo din siya ng Sportsmanship Award. Ngunit noong 2012, naging worse ang mga bagay-bagay dahil patuloy na nai-injured si Steph na nangangailangan ng 2 operasyon sa kanyang ankle at halos hindi niya nalaro ang kalahati sa kanyang ikatlong season. Kaya nagsimulang mag-isip ang mga executive ng Golden State, worth it pa ba talaga si Steph sa team? At nang makatanggap sila ng tawag mula sa Bucks na humihiling ng trade para kay Stephen Curry, tila anumang oras ay ibibigay nila si Curry as long as na maganda ang offer. Pero sa last minute, isang lalaki ang dumating upang iligtas si Stephen Curry. Ito ay ang coach niya na si Mark Jackson. So Coach Jackson pulled me out at the locker room and he's like, yo, just had to let you know, like, they wanted you in the trade, but I kind of stepped into and said, I'm gonna give you the keys. I felt like I really believe in you. We just gotta get you healthy, and that's what the rest of the season's gonna be about. So, you know, his line, don't make me a liar. Don't make me a liar. That was when it was like trade happened, and like, oh, by the way, that could have been you, type vibe, all at the same time. Crazy day. I'll never forget that moment. Para kay Steph, ito ang araw na nagpabago sa lahat. Dahil sa halip na i-trade siya, ibinigay ng Warriors kay Steph ang kanyang pinakamalaking kontrata ng panahong iyon na nagkakahalaga ng $44 million. Kaya sa suporta ng franchise sa kanya, ipinakilala ni Curry ang NBA sa buong mundo. At sa mga sumunod na taon, ginawa niyang dynasty ang team ng Warriors at nanalo ng 4 na kampyonato. Imagine, maglalaro si Stephen Curry sa Bucks. Tiyak babaguhin nito ang history ng liga.